mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kipito Maria sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Veronica, bumalik na ang balay ng asawa ko. Pwede ka nang umalis. Sige na, alis. Ha? Opo, aling pangit. Ay, aling punyang. Sige, alis na ako. Huwag ka nga alis. Baka takihin uli ako. Mamamatay ako. Huwag ka munang umalis, Veronica. Dito ka lang sa tabi ko. Ha? Alis na, Veronica. Sige na, ako nang bahala sa kanya. Alis! Sige po, alis na ako. Bye-bye, honey. Bye-bye, Kapitan. Bye-bye. Veronica, huwag ka munang umalis. Bumalik ka rito. Huwag ka munang umalis. Kailangan kita. Hayaan mo na siya. Naiinis ako sa babaeng yon. Nakita kong lahat ang ginawa sa'yo. Parang gusto ko nang sabunutan kanina. Pabalikin mo si Veronica. Pabalikin mo siya, punyang. Nakaalis na siya. Hayaan mo na. Ako na ang bahala sa'yo. Punyang, hindi ako makahinga. Mamamatay ako. Karyong! 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 Ay, Karyong! Huwag kang mamamatay! Kailangan kita. Mamamatay na rin ako kapag namatay ka. Nangingisay na. Gagawin ko yung ginawa ni Veronica kanina. Mabubuhay ka pa, Karyong. Bubuhayin ka ng aking pagmamahal. Gumising ka, Karyong. Gumising ka. Hindi na yata humihinga. Patay na yata. Tulungan niyo kami, si Kapitan! Ninatake ulit! Tulong! Kapitan, no? Diyos ko, ano naman ang nangyari sa'yo, Kapitan? Bakit ka bumalik? Di ba pinalayas na kita? Opo, pero kailangan ako ni Kapitan eh. Mamamatay na siya kapag hindi ko siya ini-revive. Hindi. Karyong, gumising ka. Para hindi ka na lips to lips na babae ito. Karyong! Tumabi ka muna, aling punyang. Ako nang bahala kay Kapitan. Hindi ba pwedeng kahit hindi mo na siya lips to lips? Ay, hindi pwede. Kailangan ma-CPR ko siya uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sarap. Ayan. Bumabalik na ang kanyang diwa. Kapitan. Sarap talaga. Sige pa, Ay, nakakagigil. Kung ako ang gagawin ng ganyan sa kanya, ayaw bumalik ng balay. Bakit kung ang babaeng ito, kaagad na bumabalik? Veronica, tama na. Ako na ang bahala sa kanya. Sige po, aalis na ako. Mamamatay na ako. Hindi ko makahinga. Karyong! Kapatid, alam niyo pa ang bagong issue ngayon? Si Veronica na asawa ni Drodop. Nako, kumpirmado. Kabit pala siya ni Kapitan Karyong. Kaya galit na galit si Aling Punya. Nako, sa kanya. Dahil lagi raw niyang nahuli. Sakto, na nagyayakapan. Naghahalikan silang dalawa. Talagang wala nang ginawang mga marites na ito. Kundi magpakalat ng maling impormasyon. Akala yung pinag-uusapan nilang tungkol kina Kapitan na ng-asawa ko. Kumpirmado talaga. Hindi nila alam. Nagtuturingan lang silang magama. Grabe. Sige lang. Ipagkalat ninyo yan. Grabe kayo. Hindi naman kayo paniniwalaan dahil kilala kayong marites eh.
May tiwala ko sa asawa ko. Hindi siya katulad ng ibang babae dyan na hindi kontento sa isang lalaki. Pero si Veronica, ako lang talaga ang mahal niya. Wala nang iba pa. Ramdam na ramdam ko yun. Kaya hindi nila akong mapapaniwala na magagawa niya na iputan ako. At isa pa, imposibleng papatol ang asawa ko sa matanda. Kalukuhan lang ang pinagkakalan ng mga marites na ito. Puwe! Ay, Bonjing, narinig mo ba yung narinig ko na pinag-uusapan ng mga tambay? Oo naman pare. Kaya kailangan malamang ito kagad ni Kagawad Asyong. Oo, siguradong di pa niya alam ang balitang ito. Halika na, sabihin na natin sa kanya kaagad ang balita. Sige, pero bago tayo pupunta sa kanya, hatiin muna natin yung kinita natin sa mga nadiskarte nating mga gulong. Dalihan mo para makabili ako ng rose at chocolate na ibibigay ko kay Tintin. Totoo ba yung sinasabi ninyo sa akin? Oo, Kagawad. Patay na si Kapitan Kayong. Ikaw na ang administrator ngayon at si Kagawad Adong ang OIC. Yung pangako mo ha, na ako ang gagawin mong chief CBO. Aba, sinong nagsabi sa'yo na patay na si Kayong ha? Sino? Ha? Hindi ba natake siya nang nagkasagutan kayo? Ayun, yun palang dahilan ng pagkamatay niya. Tanga, hindi siya natuluyan dahil nandun si Veronica. Siya ang nag-CPR, kaya yun, nabuhay pa ang hayop. Kung ganun, hindi pala totoong namatay na si Kapitan Karyong. Talagang hindi. Buhay na buhay pa ang hayop. Ha? Kung ganon, hindi pa ako magiging chief CBO. Ay nako, pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako titigil na sumalungat sa mga mungkahi niya. Hanggang sa tuluyan na siyang mamatay sa sama ng loob. Mamamatay ka rin, Karyong. Oo. Sana mamatay na ang Kapitan Karyong na yon para sa ating pangarap. Hey! Mamamatay ka rin, Lola Insyang. Bunjay! Mamamatay ka rin. Aray ka! Ay, grabe ka. Aray ka, Kwan. Lalaki ka. Hindi pala ikaw, Lola. Kundi si Kagawad Asyong. Ay, si Kapitan Karyong. Hayan, natapos ko ng baluto itong ulam para kay Karong. Ayon kay Bibang, kailangan lambingin ko siya para bumalik ang dating pagmamahal niya sa akin at kalimutan na niya ang Veronica na yun. Nako, napakasaya ko na sana nang umalis na sila Kulas at Shirley. Akala ko wala na akong kaagaw sa asawa ko. Yun pala. Mas matindi itong pumalit. Grabe! Lantaran na kung minsan ang ginagawa nila. Dadalhin ko na ito sa kwarto para pakainin si Karyaw. Ay, Karyong, honey, nagluto ako ng paborito mo. Kumain ka na para bumalik ng dating lakas mo. Busog pa ako, Punyang.
Iligpit mo na yan. Ilabas mo, Rita. Kumain ka na para lumakas ka. Ayaw kong magkasakit ka. Dahil mahal na mahal kita. Kain na. Ayaw ka. Wala akong gana kumain. Kainin mo na kung gusto mo. Pilitin bang kumain para lumakas ka na. Ang dami pa namang problema sa barangay. Maraming nagrereklamo. Marami daw hindi nabigyan ng ayuda na ibinigay ni Senador Idol Jovino. Talagang wala akong ganang kumain. Hindi ko mapipilit ang sikmura ko na kakain. Ay, nako. Paano ka lalakas niyan kung di ka kakain? May tao. Pakibuksan ang pinto. Tingnan mo kung sino yan. Baka may kailangan siya sa akin. Sige, sandali lang. Bubuksan ko na ang pinto. Kap, may dala akong pagkain para sa'yo. Ito, kainin mo habang mainit pa. Bakit nandito ka? Ang kapal talaga ng mukha mo, ano? Ha? Ikon kasi. Naawa kasi ako kay Kapitan. Ayaw kong makita siyang nakaratay sa higaan. Anong naaawa ang sinasabi mo? Ang sabihin mo, malandi ka. Gusto mong makipag-lips to lips sa kanya, na? Veronica, my darling, my love. Ay, Steve, Veronica, ikaw na ba yan? Opo, Kap. Pero ayaw akong papasukin ng asawa mo. Hinarangan niya ako. Ha? Bakit mo sinabing nandito ka, hayop ka? Umalis ka na. Kap, tingnan mo, pinapalis ako ng asawa mong pangit. Ay, pinapalis po ako ni Aling Punyang. May dala pa naman akong pagkain mo. Ako ang nagluto. Kakwen, dalhin mo rito. Gutom na ako. Punyang, papasukin mo siya. Karyong! Napakaganda talaga ng plano ni Kagawad Dasyo na nakakabilib talaga. Ganda-ganda nga eh. Oo naman, ako pa. Walang binatbat sa akin ang karyong na yon. Kung natuloy sana ang barangay election itong 2025, nakaw, pupulutin na sa kangkungan ng pugok na yon. Baka siya lang ang bubuto sa sarili niya. Kagawad, Oh. maaaring ganun na nga ang mangyayari kung natuloy ang eleksyon. Pare Adong, anong masasabi mo sa napag-usapan natin tungkol kay Kapitan Karyong, ha? Maganda, pare. Tignan natin kung hindi magmamakaawa sa atin ng karyong na yon. Mga kasama, sangayon ba kayo sa susunod na plano? Magawa naman, Kagawad Nasyong. Ayos! Kung gano'n, nabibilang na ang mga masasayang araw ni Karyong. Ayos. Talagang sirang-sira na si Karyong. Una, may sakit siya kaya kailangan na niyang magpahinga. Pangalawa, mas nababagay akong maging kapitan kaysa sa kanya. Dahil mas malayong mautak ako kaysa sa kanya. Makainom lang nga ng konting alak. Ang sarap naman ng alak na ito. Important kasi. Hindi ko ito ilalabas kapag nandito si Pare Adong para hindi madaling maubos.
May suga pa na naman sa imported na alak yun eh. Parang hindi nalalasing kapag imported ang iniinom. Tapos makulat pa. Ba, hindi ba lang makabili ng pupulutan namin? Sobra pa naman ng takaw sa pulutan. At hindi makahalata. Nilalagyan ko na nga ng maraming sili. Hinahanda kong pulutan para hindi madaling maubos eh. Nako, ayaw bumili. Ay, isang tagay pa. Tapos itatago ko na baka makita ni Pare Ado. Mauubos ka agad dito. Kagawa Dasyog! Kagawa Dasyog! Buksan mo kagad si itong Aling pintuan! Ano ko yung nakalap ng balita? Sandali lang! Nandyan na! Huwag mong masyadong katikin yung pinto. Masisira yan! Kagawad! Alam mo na ba ang balita? Ha? Anong balita? Tungkol ba sa kay Pito Varian? Nako, alam ko na yan aling siyang nalumubunang, nahawaan. Ay, hindi yan ang ibig kong sabihin, kagawad. Iba! Ba, anong balita yan? Alam ko na. Tungkol sa viral na kasalan. Alam ko na rin yan. Updated ako sa mga ganyang balita. Alingin siya. Ay, hindi nga yan ang sariwang balita, kagawad eh. Iba nga eh. May ano bagong nga? balita. Ano nga? Sabihin mo kasi sa akin kung ano yun. Yung mga binigyan mo na form para sa ayuda na ibinigay ni Senador Idol Juveno. Ay hindi pa nakatanggap dahil ang inuna ni Kapitan ay ang mga inilista niyang pamilya. Ano? Bay, hindi pwede yan. Magre-reklamo kami ni Paring Ado. Kung ipipilit niya yan, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Kung gano'n, sira na ang plano natin, Pare Asyong. Talagang sira. Oh. Bakit na ginawa yan? Napapahiya tayo sa mga taong binigyan natin ng form. Buisit talaga. Sinabi raw niya na hindi original na form ang mga yon. Talagang sinusubukan tayo ng Kapitan Kalyong na yon. Ano kaya kung kausapin natin si Veronica? Nakausapin niya si Kapitan para hindi naman na tayo mapahiya sa mga pinangakuan nating mga kabarangay natin. Naiinis na talaga ako, pare. Masyado tayong ginigipit. Ang gusto niya, siya lang ang sikat. At gusto niya tayong masira sa mga kabarangay natin. Matagal pang barangay eleksyon eh. 2024 pa lang ngayon, pare. Namimirsonal na siya. Kung bakit kasi hindi na ngayon ang eleksyon eh. Mapapalitan ko na sana siya. At makakahinga na rin ako ng maluwag. Lalo na yung mga kabarangay natin. Dahil marami ng galit sa kanya. Sige pare. Ano kaya kung lumapit na lang tayo kay dating Vice Mayor Temprosio? Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Tama yung naisipan mo, pare. Pupunta tayo at isusumbong natin ang ginawa ni Kalyong sa atin. Sige pare. Siya na lang ang lapitan natin at tiyak na hindi tayo pababayaan. Dahil nangako siya na kahit anong mangyari, tutulungan pa rin tayo kung may problema. Talagang lalapit tayo. Sasamahan mo ako, pare. Samahan kita. Oo. Sige. Pare, siya na lang ang lapitan natin. Alam mo. Sige pare, sabihin mo na sa akin ang plano mo, kung ano yung plano mo. Sasabihin ko na sa'yo, pare, ang sa plano ko. Sige, anong plano mo? Makinig ka. Ganito ang susunod na gagawin natin, pare. Makinig kang mabuti.
yan, Veronica. Unti-unti nang nare-resolve ni Kapitan ang mga problema dito sa barangay. Oo nga eh. Ang galing ano? Kaya hangang-hanga ako sa kanya eh. At aaminin ko sa'yo, Pining, na in love talaga ako sa kanya. Ikaw talaga, friend. Mabuti na lang at hindi pa nakahalata ang asawa mo. Eh, walang problema kay Rodolph, friend. Dahil ang alam niya, nagtuturingan lang kaming mag-ama. Ha? May humintong motorsiklo sa harap ng barangay hall. Sino kaya yan? Masilip nga. Sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Bakit kaya? Nasaan si Kapitan Karyong? Nasaan siya? Wala po siya, Kagawad. Bakit po? Ano pong kailangan niyo kay Kapitan? Gusto namin siyang makausap dahil ipapatanggal ka na namin bilang sekretarya. Ano? Magtatagumpay kaya sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong sa plano nila? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang KP2 Variant sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!